abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee. Jesus is Amen. Napakasarap umawit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nangako, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit pong muli sa iyo at pinasasalamatan sapagkat kami nakakapanatili dahil hindi mo po kami iniiwan at hindi mo po kami pinabayaan kahit kailan. Salamat po sa sapat at mayaman mong biyaya sa amin. Muli po, kami naman ay dumudulog sa inyo at nagsusumamo at namamagitan para po sa aming mga kababayan at mga kapwa-tao sa loob at labas ng aming bansa na sila po ay maaaring nabubuhay ng mga payapa, nabubuhay ng maayos, naglilingkod, at nagsisikap na makaabot ng mga bagay na makakatulong sa kapwa at sa kanilang sarili. At sila po, Panginoon, ay nadaanan ng karamdaman at sila po ngayon ay maaaring nasa pagamutan o kaya ay naka-quarantine sa bahay. Dinadalangin po namin at inaalala po na sila ay inyong pagkalooban ng inyong mayamang habag, Panginoon, na sila ay inyong pagalingin, inyo pong ibigay ang karunungan, kahusayan sa mga manggagamot at mga nag-aalaga at dinggin mo ang mga panalangin ng mga mahal sa buhay at ng mga mananampalataya na dumadalangin at nakikiisa sa labang ito ng sangkatauhan patungkol po sa karamdaman at salot na dumating po sa amin. Kaya kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat bagamat ito po ay nagdulot ng pagbabago sa galaw at kilos ng iba't ibang bansa. Ito ang bumago ng schedule at galaw ng bawat miyembro ng tahanan, maging ng mga simbahan. Halos walang hindi naapektuhan, Panginoon. Lahat po ay naapektuhan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi ka apektado, ikaw ay nananatiling ikaw, walang naidagdag at walang naibawas sa iyo, sapagkat ikaw ay persona ng perfection at ikaw ay walang ibang pinanggagalingan ng lakas, ikaw ang pinagmumulan ng lakas. Hindi mo kailangan ng tulong ni numan, ikaw ang nangangailangan, kailangan ka namin upang kami tulungan mo sa tuwina. Salamat po ng marami, O Panginoong dakila, makapangyarihan, lubos na mahabagin at na may kagandahang loob. Ikaw na walang bago sa iyo, walang hindi mo alam, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kaya't alam mo po ang tugon at sagot sa panahong ito sa lahat po ng aming pangangailangan. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong gagabayan ang mga namiminuno sa aming bayan, nag-aasikaso ng aming kapayapaan at kaayusan, nag-aasikaso ng aming kalusugan sa bayan at ng kalinisan ng bayan. Pangunahan niyo po ang mga nag-ooperate ng kanilang mga negosyo hanggang sa ngayon upang tugunan ang mga taong nangangailangan na ngayon ay maaring pumupunta doon para humanap ng kanilang kakainin at na itutugon sa kanilang pamilya. Salamat po, O Diyos, sa mga nagsasakripisyo, maging sa mga kapulisan, maging sa mga volunteers, Panginoon, maging sa mga naglilingkod, mga taong simbahan, mga mamamayan, at lahat po na nagtutulong-tulong sa iba't ibang sektor. Maraming salamat po, magmula sa aming Pangulo hanggang sa barangay, hanggang sa homeowners. Panginoon, maraming salamat sa mga senators, sa mga governors, sa mga businessmen, sa lahat po ng merong puso na tumulong at tumuwang at ibangon po ang maraming nakalugmok. At palakasin ang loob ng mga pinanghihinaan. At ganun din naman, magmamayani, Panginoon, ang pagmamahalan at ang paggawa ng mabuti. Muli, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Magandang hapon po muli. Narito ang ating mga kapatid para tayo pangunahan po muli sa pagbabasa ng salita ng Diyos. sa ating lahat. Ating pumuling babasahin ang Book of Jeremiah, chapter 23, verses 1 to 20. Babasahin po natin ang salitan
At sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Sa aba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan, at inyong iniligaw sila, at hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasama ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot o manglulupaypay pa o kukulungin ng sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang mga kaarawan ay maliligtas ang Huda, at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na nila sasabihin, buhay ang Panginoon na nag-ahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto. Kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon sa pamatubay sa angka ng binhi ng Israel mula sa hilagaang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at sila ay magsisitahan sa kanilang sariling lupain. Tungkol sa mga propeta, ang puso ko sa loob ko ay bagbag. Lahat kong buto ay nanginginig. Ako'y parang langong tao at parang taong diniig ng alak dahil sa Panginoon at dahil sa kanyang mga banal na salita. Sapagkat ang lupain ay puno ng mga mangangalunya, sapagkat dahil sa sumpa ay tumatangis ang lupain, ang mga pastulan sa ilang ay natuyo, at ang kanilang lakad ay masama, at ang kanilang lakas ay hindi matuwid. Sapagkat ang propeta ay gayon din, ang saserdote ay marumi. Oo, sa aking bahay ay nasumpungan ko ang kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon. Kaya't ang kanilang daan ay magiging sa kanila ay parang mga madulas na dako sa kadiliman. Sila ay susudlong at mga bubuwal doon, sapagkat ako ay magpaparating ng kasamaan sa kanila sa makatuwid bagay sa taon ng pagdalaw sa kanila, sabi ng Panginoon. At nakita ko ang kamangmangan sa mga propeta ng Samaria. Sila'y nanganghuhula sa pamamagitan ni Baal at inililigaw ang aking bayang Israel. Sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila ay nangangalunya at nagsisilakad sa mga kasinungalingan, at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan, na ano pat walang humihiwalay sa kanyang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin, at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa mga propeta, narito aking pakakanin sila ng ahenho at paiinumin ko sila ng inuming mapait, sapagkat mula sa mga propeta ng Jerusalem ay lumabas ang pagdudumi sa buong lupain. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nanguhula sa inyo. Sila ay nangagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Sila ay nangagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsisihamak sa akin, sabi ng Panginoon, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan, at sa bawat isa na lumalakas sa katigasan ng kanyang sariling puso ay sinasabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Sapagkat sinong tumayo sa payo ng Panginoon upang makamalas at makarinig ng kanyang salita? Sinong nakinig ng aking salita at nakarinig? Narito,
Ang bagyo ng Panginoon, ang kaniyang kapusukan ay lumabas. Oo, ipo-ipong bagyo babaksak sa ulo ng masama. Sabay-sabay po tayong lahat. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kaniyang magawa at hanggang sa kaniyang maisagawa ang haka ng kaniyang puso. Sa mga huling araw ay lubos ninyong maunawaan. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Ang lamang kay Jesus, siyang tunay nating Diyos. Kaya siya lang ang nararapat sambahin, pasalamatan at pupurihin. Kaya't sa tuwin ay huwag mo siyang kalilimutan. Kahit anong kadahilanan, pagkat siyang sa'yong tunay na nagmamahal. Kahit ano pang iyong makamtan, kung may problema ka, lapitan mo siya. Hingin mo ang tulong niya at di ka niya tatanggihan. At kung ikaw naman ang pinagpala niya, di ba dapat lamang na magpasalamat ka? Kaya't sa tuwin ay huwag mo siyang kalilimutan. Kahit anong kadahilanan, pagkat siyang sa'yong tunay na nagmamahal. Kahit ano pang iyong makamtan, kung may problema ka, lapitan mo siya. Hingin mo ang tulong niya at di ka niya tatanggihan. At kung ikaw naman ang pinagpala niya, di ba dapat lamang na magpasalamat ka? Kung may problema ka, lapitan mo siya. Hingin mo ang tulong niya at di ka niya tatanggihan. At kung ikaw naman ang pinagpala niya, di ba dapat lamang na magpasalamat ka? Di ba dapat lamang na magpasalamat ka? Amen. Dapat po tayo magpasalamat. Amen. Yes, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo nga ay marapat magpasalamat. Mamaya po ay mag-uukol tayo ng special na awit para sa ating mga kapulisan.
After po ng ating pangangaral ng salita ng Diyos, ibig po nating encourage ang ating mga kapulisan, although hindi naman natin magawa lahat, yung kaya nating abutin, maabot po natin. At sila po ay pag-aalaya natin sa Panginoon na kinikilala natin, bagamat sila may barel, no? Marami sila, may otoridad sila, hindi pa rin po nila inaangkin na hindi nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Welcome sa kanila ang prayer, welcome sa kanila ang salita ng Diyos. Na they love it, they like it, they enjoy it, they're benefited by it. Salamat po sapagkat ang salita ng Diyos ay bukas sa ating PNP. At nawa, loobin ng Panginoon na lahat ng ating mga nasa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay talagang maging, sabi nga ni Apostle Paul, ay hindi lang maging muntik, kundi malubos. Maging lubos na Kristiyano. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at atin pong buksan nating Bible sa Psalm 115. Magandang hapon sa inyo na mga nasa nanonood sa amin, nakikisama, nakikiisa, nakikipanambahan at nag-i-enjoy ng salita ng Diyos na kayong mga nasa inyong computer, cellphone, nagla-live stream. Salamat po at kayo kasama namin sa hapong ito. Basahin po natin sama-sama Psalm 115 and verse 1. Psalm 115 and verse 1. Ano nga ba ang maganda nating gawin sa ating kapanahonang ganito? Basahin natin lahat, sabay-sabay tayo, lakasan niyo ang inyong tinig. Basahin natin na may pagmamahal sa salita ng Diyos. Ready? Begin. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Sabi niya, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. Ang pamagat po ng ating pagtutuunan ng pansin ngayon, a heart that glorifies God. Ang puso na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin na manaming Diyos, kami po'y minsan po dumudulog pa muli sa iyo. Inyo pong ikiling ang iyong pandinig at ang iyong mata ng kaluguran sa iyong mga simbahan, sa iyong mga anak na ngayon po ay nasa kanya-kanyang bahay-sambahan o nasa kanya-kanyang tahanan o nasa mga pagawaan o nasa mga kalsada at naglilingkod. Lingapin mo po ang inyong mga anak, lingapin po ang aming mga kaibigan, mga kamag-anakan, mga kababayan. Lingapin mo po ang aming kapwa-tao na hindi lamang nasa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Salamat po ng marami, ikaw po ay lalong mahayag sa mga ganitong panahon. Alam po namin na kung meron pong karapat-dapat na makita, ang kapangyarihan at ang karunungan at ang kagandahang loob ay walang iba kundi ikaw. Kaya hindi po sa aming pangalan, kundi sa iyong pangalan ang kaluwalhatian. Hiling namin, papangyarihin niyo po sa amin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Sunod po sa Amen. Amen, amen. Makakaupo na po tayo. A heart that glorifies God. A heart that glorifies God. Ang sabi po ng ating binasang talataan, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. For thy mercy and for thy truth's sake. Sa Tagalog po, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob o kahabagan at dahil sa iyong katotohanan. Nauna po, nang sabihin ng Biblia na huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, dito po, nakita natin na ang mga awit, inibig niyang tanggihan natin ang anumang ukol sa Diyos lamang. Anumang para sa Diyos ay tanggihan nating ialok sa atin. Tanggihan nating ihandog sa atin. Tanggihan nating akalaing para sa atin. Tanggihan natin. Kaya dito po sabi niya, huwag sa amin, O Panginoon. Huwag sa amin. Naroon po ang pagtanggi. Naroon po ang pagkilala na hindi bagay sa amin. Ang pagluwalhati ay may binabagayan. Na ang pagluwalhati ng pagsamba, sabi nga, ang perlas ay hindi bagay sa baboy.
Hindi bagay ang perla sa baboy at hindi din pwedeng ihagis sa baboy dahil yuyurakan lang niya. Kaya ang ganitong uri ng kaluwalhatian at pagpapahalaga ay nararapat at nababagay lamang sa Diyos. Masarap po ito, damihin ng tao. Para nagkakaroon siya ng taste of how to become a God. At yan po ang gusto ng ilan. Meron pong mga taong nakakagusto, even Lucifer. Ginusto niya to, na siya ang luwalhatiin, siya ang dakilain, siya ang maging number one, siya ang on top, siya ang bida, siya ang sikat, sa kanya hanga, sa kanya nakatingin. Gusto niyang agawin sa tunay na karapat-dapat na walang hanggang Diyos. Gusto niyang maranasan na siya'y maging Diyos. Kaya nagpapasalamat po tayo, maliwanag sa puso ng isang taong nagbibigay luwalhati sa Diyos na siya mismo tinatanggihan niya sa kanyang sarili na huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin. Huwag sa amin. Kundi sa iyong pangalan, magbigay ng karangalan. Not unto us, but unto thy name, give glory. Number one, a heart that glorifies God, number one, have an exclusive God-glorifying heart. A heart that glorifies God, or a man that glorifies God, has an inclusive, an exclusive, God-glorifying heart. At tinignan ko po sa dictionary ang salitang exclusive, the word exclusive means limited to. Limited to or admitting, not admitting others. Wala kang ibang tatanggapin at hindi ito pwedeng mapunta sa iba. Hindi ito pwedeng lumampas. Limited to or not admitting others. Kaya kapag sinabing, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, have an exclusive God-glorifying heart. Sa puso ng bawat isa sa atin at sino mang nakakapakinig ng salitang ito, kung may hahangarin tayong pag-unlad, tatagumpay, kung may hahangarin tayong kahangahangang bagay, anumang ibigay ng Diyos sa inyo, ang kaluwalhatian ay ibabalik natin sa Diyos. Kayo man ay hangaan, kayo man ay purihin, kayo man ay tanghalin, kayo man ay pasalamatan, kayo man ay dakilain, kayo man ay kilalanin, kayo man ay maging angat na angat at kilalang kilala, sasabihin mo ito, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin. Huwag nating aangkinin kahit kailan. Dahil mismo ang Diyos, hindi niya mismong ibigay ito. Hindi handa ang Diyos na ibigay ang kanyang kaluwalhatian kung kanino. Nabasahin po natin ang mga awit 63:1. Ito po ang sabi ng mga awit 63:1 hanggang 4. Psalm 63:1-4. Sabi po rito, O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Dapat po maliwanag yon. Ang kaluwalhatian, pagdakila, sino yung kinikilala mong Diyos mo? Ngayon, kung ang tingin ng tao sa kanyang sarili ay siya ang Diyos, siya ang karapat-dapat, siya ang makapangyarihan, siya ang may kakayanan. Well, hindi tayo magtataka kung ang kinin ng tao ang kaluwalhatian at sabihin niyang gawa ko kung bakit ako naririto. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang merong karapatang magsabing, ako ang dahilan bakit nangyari ang lahat ng ito. Ang Diyos lang. Wala pong pwedeng umangkin sa atin. Ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga lahat, pastor, pangulo, lahat ng hari, lahat ng naglilingkod, ano man ang na-achieve, lahat ng mga achievers, lahat ng leaders, lahat ng government officials, lahat po ng mga volunteers, lahat po ng tinatawag nating best, outstanding, extra, super na mga tao. Nangyari po at lumitaw lamang sila because of God. Kaya kung tayo po para sa ating mga mananampalataya, have an exclusive God-glorifying heart. Pag nangyari po ito mga kapatid, hindi tayo matutukso, hindi kayo madadaya na mapasunod tayo sa mga Diyos-Diyosan. Whether buhay na Diyos-Diyosan o walang buhay na Diyos-Diyosan. Kaya sabi dito, huwag sa amin. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga.
Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kaya kung magtatanong kayo anong pinakamagandang oras na manalangin at kausapin ng Panginoon, narito po sa karanasan ng psalmist, sa karanasan ng mga anak mag-aawit, hahanapin kitang maaga. Gaano kaaga yung maaga? Yung bago mo kinakailangan gawin at ibigay ang iyong oras sa iba, nabigyan mo muna ng oras ang Diyos. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayon, ako'y tumingin sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Dinalaw niya ang salita ng Diyos upang kanyang malasin sa pamagitan ng tala ng salita ng Diyos gaano ka makapangyarihan ng Diyos at muli siyang paalalahanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Meaning, ipaglilingkod ko sa iyo ang aking buhay. Kaya sabi niya, sa gayoy pupurihin kita. Pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Ibig sabihin, kahit tayo po'y nasa uling bahagi ng ating hininga, naghahabol tayo ng hininga, kakapusin tayo ng hininga, kaunting minuto na lang ang ating hininga. Sabi ng mga awit, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Habang may buhay, sabi nila may pag-asa. Pero pwede nating dagdagan, habang may buhay, nagpupuri sa Diyos. Amen? Habang may buhay, nagpupuri. Sa ganitong panahon, napakaganda po, masumpungan at makita ng Panginoon na tayo ay nagpupuri sa Kanya. Nasa tahanan man tayo, nasa pagawaan man tayo, o nasa simbahan man tayo. O tayo man ay nasa pagamutan, o tayo man ay nasa bilangguan, kung kumikilala tayo, o Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Sabi ng Biblia, purihin mo siya habang ika'y nabubuhay. Purihin ka ng aking mga labi. Hindi ka magpupuri ng tahimik. Ikaw ay magpupuri na hayaan mong ikaw ay madinig ng iyong mga anak. Hayaan mong madinig ka ng iyong asawa. Hayaan mong madinig ka sa iyong tahanan araw-araw na ikaw ay umaawit, nagpupuri ka sa Diyos. Nakikinig ka ng mga awiting papuri at pinupuno mo ang iyong environment, pinupuno mo ang iyong atmosphere, pinupuno mo ang iyong kwarto, pinupuno mo ang iyong oras ng hindi lamang pusong nagpupuri, labing nagpupuri, kundi buhay na nagpupuri. Kaya sabi niya, dahil sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga bagay. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Kaya una po, ang taong nagpupuri sa Diyos ay merong eksklusibong pagpupuri sa Diyos. Pusong nagpupuri sa Diyos. Have an exclusive God-glorifying heart. Exclusively for Him. Siloso po ang Diyos. Siloso. Kaya maglalaan tayo ng talagang para lang sa Kanya. Di ba minsan nagseselos po ang ating asawa? Nagseselos ang ating asawa. Pag ang asawa niyo nagseselos, ibig sabihin, yung ating atensyon, kahit wala ka namang ginagawang masama, pero ang atensyon mo laging nasa sasakyan, ang atensyon mo laging nasa trabaho, ang atensyon mo laging nasa paglilinis ng bahay, ang atensyon mo para lagi sa mga taong nangangailangan. Pero siya na asawa, o siya na panganay na anak, o siya na bunsong anak, para hindi mo siya nabibigyan ng talagang panahon na para sa kanya lang. Diba? Kaya yung pong asawa natin, anak-anak natin, o magulang natin, naghahanap ng ating time. Sa totoo lang, tayo po ay naghahanap. Tayo po ay mga taong mapaghanap. At minsan, itinatago na lang natin, sinasarili na lang natin yung ating paghahanap. Kung tayong tao ay ganon, naghahanap tayo ng fellowship, then God who created us as personal beings also is thirsting for our fellowship
personal fellowship just with Him alone. Alone with God. Yung bang gusto ng Diyos na ikaw ay meron kang kusa na iyong schedule, yung bang ikaw mismo na sarili mong nagse-separate ka na isang panahon na pupurihin mo lang siya. Maring wala kang hihingin, pupurihin mo lang siya. Maybe 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Maybe dun sa higaan mo, no, nakadapa ka doon, o nakaluhod ka doon, o nakatayo ka doon, nakaupo ka doon, kung saan, nakasandal ka roon, na ini-enjoy mo yung time na ikaw ay nag-iisa na pinupuri mo, iniisip mo ang kadakilaan ng Diyos at isa-isa mo ang kanyang mga kamanghamanghang pagka-Diyos. So have a heart, the same as, have an exclusive God-glorifying heart. Para sa Kanya lang. Number 2. Sabi niya, sa una, huwag sa amin o Panginoon, huwag sa amin. Now, the second part is, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan. But unto thy name, give glory. So the first half, nireject niya, tinanggihan niya, yung kaluwalhatiang pwedeng angkinin ng tao. Pangalawa, kanyang itinaas kung sino ang dapat talagang maluwalhati. So have a heart the same as God's heart. Have a heart the same as God's heart. Na, tingnan po natin ang Isaiah 42:8. Ano ba ang nasa puso ng Diyos? Para yun din ang isa puso ko. Para ako'y magkaroon ng kaisang puso ng Diyos. Sabi dito, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan magbigay ng kaluwalhatian. Isaiah 42:8. Ito po ang sinasabi ng Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ang aking kaluwalhatian, yung para sa akin na kaluwalhatian, hindi ko pahintulutang sa iba nyo ibigay. Hindi ko kalulugdan na ibigay nyo at iaalay nyo sa iba. Ang kaluwalhatiang marapat sa akin, na ako ang may gawa, ako ang may bigay, ako ang dahilan ng anumang bagay na naging mabuti sa inyong buhay at naging pagpapala sa inyong buhay. Kung meron kayong luluwalhatiin, hindi ang puno, hindi ang kalikasan, hindi ang ilog, hindi ang dagat, hindi ang pamahalaan, yung kaluwalhatian ay sa Diyos. Lalo na hindi natin dapat angkinin. Sa iyong pangalan. Kasabi ng Panginoon, ako, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. Hindi ko ibibigay. O ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. At narito po ang mga larawang inanyuan, halimbawa, at ang mga tao may kanya-kanyang pagluluwalhati sa mga larawang yan dahil sinasabi nila na merong itong ibang ginawa sa aking buhay na maganda. Ito naman iba ang ginawang maganda sa aking buhay. Ito naman maganda ang ginawa sa aking buhay. Ito iba rin ang ibinigay. At yung mga larawang inanyuan na yan na inaakala nilang maliit na Diyos, na tinatawagan nila na sangkatutak sa India, sangkatutak sa China, sangkatutak sa Vietnam, sangkatutak sa iba't ibang bansa, maging sa Pilipinas ay isang katutak din. Mga kapatid, tayo para sa atin, isa lamang po ang ating luluwalhatiin na yung lahat ng sinasabing nagawa ng mga Diyos-Diyosang ito, lahat ng yan, ang Diyos po ang may gawa. Ano man ang magandang nagawa ng sino man, lahat ng yan ay sa kapahintulutan at kalooban ng Diyos. Pag tinikom niya ang kanyang kamay, wala tayong tatanggapin. Sabi po ng John, walang tatanggapin ang sino mang tao malibang ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Kaya kung meron tayong luluwalhatiin, ang Diyos lang at hindi ng Diyos ibibigay sa iba ang kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, let us have the same heart with God. Let us not give the glory to anyone else except to God alone. Have that exclusive, God-glorifying heart. Have a heart the same as God's heart. Sabi na po noon, hindi ko ibibigay sa iba, yun din ang ating puso. Have that same heart. Mga awit, Kapitulo 8, talatang 1, Psalm chapter 8 and verse 1.
O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Instead ng mga taong marurunong, mga taong kilala, mga taong maimpluwensya, mga taong nasa kapangyarihan ang magpuri sa Panginoon. Nang siya'y manaog sa lupa, ang nagpuri sa Kanya ay ang mga mangingisda. Ang nagpuri sa Kanya ay ang mga maniningil ng buwis na kinikilalang mga marurumi, ang mga magiinom, ang mga babaeng kalapating mababa ang lipad, ang mga makasalanan na itinuturing na sukal ng lipunan. Sila ang nakasumpong ng dalisay na pasasalamat para sa Diyos. Sila ang nakapagdulot ng dalisay na pagpupuri sa Panginoon. Walang pagkukunwari dahil naranasan nila ang kabutihan at habag ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi dito, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay yung itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway. Verse 3, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong iniayos. So, para natin lalong madakila ang Diyos, para natin siya lalong luwalhatiin, magbigay po tayo ng time na tumingin sa langit. Ngayon, mas marami tayong time tumingin sa langit. Amen? Na mas marami tayong time tumingin sa langit. Tignan ang buwan, tignan ang bituin, tingalain natin kung ano ang gawa ng Diyos. I-appreciate natin ang bundok. I-appreciate natin, sabi nila nung isang araw, ngayon daw litaw na litaw nakikita ang mga bundok kasi nawalaan ng mga air pollution. Ano? Masarap ding maranasan na maluwag ang Metro Manila. Masarap ding maranasan na tayo nakabakasyon. Have time with your family. Have time with yourself. Have time with the Bible. Have time with God. Magbulay-bulay po tayo. Matthew 21:15. Ito pong sinabing ito sa Psalm chapter 8, ito po'y natupad at nangyari sa Matthew chapter 21. So nung dumating ang Panginoon, bago siya dumating, merong prophecy. Ito yon yung mga sanggol at sumususo. Pagdating sa bagong tipan, si Jesus ay nagkatawang tao at dumating na, natupad po dito. Itong talatang ito sa awit. Matthew 21:15, ito po ang nakalagay po dito. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga iskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, Hosanna sa anak ni David. Ay nangagalit sila. Sa mga bata, it's just a pure admiration, praise, dalisay na pagpupuri mula sa mga sanggol. Pero itong mga taong simbahan, mga eskriba, at mga saserdote, nagalit. Nagalit sila. At sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? Sabi nila kay Jesus. At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi nyo nabasa? Ito yun. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri? Hindi nyo ba nabasa? Na ito po ang fulfillment. Na? Kaya mga kapatid, naghahanap ang Diyos ng dalisay na pagpupuri na tanging sa Diyos lamang at hindi natin ibibigay kanino man. So have a heart the same as God's heart. Pangatlo, anong sabi ng Panginoon? Dito sa ating binasa sa awit 115. Not unto thy name, but unto thy name give glory. Dalawa. For thy mercy and for thy truth's sake. For thy mercy, for thy truth's sake. Dahil sa iyong kahabagan. For thy mercy. Nabasahin po natin ang Hebrews chapter 4, verse 16.
Hebrews 4:16. At tignan po natin ang kahabagan ng Diyos. Hebrews 4:16. Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Number 3, have a heart that truly recognizes God. Sabi, because of your mercy, because of your truth, naranasan po ni David, naranasan ng mga aawit, ang habag ng Diyos. Naranasan niya ang katotohanan ng Diyos. Kaya sabi niya, dahil sa iyong kahabagan at dahil sa iyong katotohanan. So tingnan mo muna natin ang mga talata tungkol sa dahil sa iyong kahabagan. Sabi rito, nang binasa natin, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Lumapit po tayo sa trono ng biyaya, maging malakas ang loob nating lumapit sa pananalangin dahil ang Diyos ay mahabagin. Psalm 51, 1 and 2. Psalm 51, 1 and 2. Tingnan po natin sa mga awit. 51, 1 and 2. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me truly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. So out of God's mercy, pwede niyang burahin, linisin ang ating mga kasalanan. Pwedeng sa kanyang habag, dinggin ang ating mga panalangin. Isaiah 30, verse 18. Isaiah 30, verse 18. Have a heart that truly recognize God. I-recognize natin ang Panginoon sa kanyang kahabagan. Ano ito? Isaiah 30, 18. And therefore will the Lord wait that He may be gracious unto you. And therefore will He be exalted, that He may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all that wait for Him. The Lord is waiting, sabi diyan. And therefore will the Lord wait, that He may be gracious unto you. Para yung 2 Peter 3:9, ang Diyos ay mahabang pagtitiis, naghihintay na ang tao'y lumapit sa Kanya, magbalik loob para mapatawad sa kanilang kasalanan. Kaya mga kapatid, have a heart that truly recognizes God. Kinikilala natin, Panginoon, salamat po, hinintay mo ako. Salamat po, inilaan mo ang iyong habag at hinintay mo ako na lumapit sa iyo. Naghintay ka. Ikaw ang mahalaga pero ikaw ang pinaghintay ko kasi busy ako sa sanlibutan. Salamat Panginoon, yung iyong habag ay hindi mo agad iniurong. Kaya thankful tayo, inabot tayo ng awa ng Diyos. Say amen? Inabot kayo, inabot ako ng awa ng Diyos na yung bang, minsan nakikita na, 3 days left, aalisin na itong promo na ito. Ganun, ano? 2 days left, aalisin na itong promo na ito. 8 hours left, aalisin itong promo na ito. So ikaw naman, naghahabol ka, tinitingnan mo, ako kahit na last minute, basta hahabol ako, sayang na sayang to, murang-mura, ang laki ng natipid ko, ang laki ng pakinabang ko dito. Nako, ang mahal nito sa iba, pero nako, 1 oras na lang kailangan makuha ko ito. Walang Panginoon po, hinihintay ka niya. Sabi niya, until mamatay ka, hanggang sa huling hininga mo, maghihintay ako. Hanggang buhay ka, maghihintay ako. Pagdating ng huli mong hininga, naghihintay pa rin ako. Pag nalagutan ka ng hininga, that's it. That's it. You will be locked down into hell. You will be quarantined in hell. Ikukulong ka dun sa impyerno. So have a heart that truly recognize God. We recognize, kinikilala natin, ayaw nating ibigay sa iba, i-attribute sa iba, nakilalaning siya ang naging dahilan na tinutugon ang ating mga panalangin. Pinatatawad ang ating mga kasalanan at siya ang naghintay na tayo'y lumapit sa Kanya
At sa tamang panahon, hindi niya agad binawi, pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. 2 Chronicles chapter 30, verse 9. 2 Chronicles 30, verse 9. Then Hezekiah questioned. Tama ba ito? 30, verse 9. For if ye turn again unto the Lord, your brethren and your children shall find compassion before them that lead them captive, so that they shall come again into this land. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away His face from you if you turn unto Him. Na ito po ang sinasabi ng Panginoon. If you turn again unto the Lord, dahil kayo'y tumalikod, ipadadalo ko kayong bihag. Pero kung kayo, kahit kayo ipadala kong bihag, kayo'y manumbalik sa akin. Ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak makakasumpong sa akin ng kagandahang loob. At ang gagamitin ko ay yung mga bumihag sa inyo. Siya na ginamit ko para dalahin kayong bihag, sila rin ang gagamitin ko para i-bless nila ang buhay ninyo. God can do that. God can use somebody para pagpalain ang inyong buhay. Kasabi dito, so that they shall come again into this land. Pagpapalain ko ang inyong mga anak at sila'y ibabalik ko sa lupain ito. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away His face from you if you return from Him. Kaya meron po tayong responsibility at ang tao, kung tayo man ay magkamali, kagaya ng Israel, kung kayo ay magkamali at kayo padalahan ng Panginoon ng something that will give you pain or suffering, padalahan niya kayo ng mga bagay na sisira, o kaya ay mag-aalis ng kapayapaan sa inyong buhay. Sabi ng Bible, manumbalik kayo. Mismo yung nag-alis sa inyo ng kagalakan, pwede kong gamitin para kayo'y pagpalain at ibabalik kayo sa dati nyong kalagayan. Manunumbalik kayo sa akin. Kung kayo manunumbalik sa akin, maaawa ako sa inyo. Amen. So purihin po ang Panginoon. Verse 9. Psalm chapter 12, verse 1. Psalm chapter 12 and verse 1. Psalm chapter 12 and verse 1. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Psalm 12:1. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. We need help. At ang Diyos po ay mahabagin, mga kapatid. So sabi rito, dahil sa iyong kahabagan, kaya kilalanin natin, dinidinig man ang ating mga panalangin. Another is Ephesians chapter 2, 4 and 5. Ephesians 2, 4 and 5. A heart that truly recognizes God. Even, verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. His love and mercy. Ang mercy, iniuurong niya ang kanyang kapangyarihan para ikaw ay puksain. Ang pag-ibig, ginagamit niya ang kapangyarihan para ikaw ay pagpalain. Ang awa, inaalis ka niya sa kapahamakan. Ang pag-ibig, dinadala ka niya sa pagtatagumpay. Purihin mo ang Panginoon. Pag sinabing nagpupuri tayo, iba po sa nagpapasalamat, di ba? Merong praise and thanksgiving. Ang thanksgiving, ito yung salamat dahil ng mga ginawa mo pong magaganda sa aking buhay. Ang pagpupuri, pinupuri kita dahil ikaw ay tapat, matuwid, banal, na karapat-dapat, yung kanyang mga katangian. Sa pasalamat, yung kanyang mga ginawa. Sa pagpupuri, sa kanyang katangian siya bilang kung sino siyang Diyos. Kaya sabi niya, dahil sa iyong kahabagan, so we recognize the mercy of God. Number 2, we recognize the truth of God.
ang katotohanan ng Diyos. Verse 130, Psalm 119, 130. Psalm 119, 130. Ang bukas ng iyong mga salita, the entrance. Tama ba to sa English? 119, 130. 119, 130. Sa Tagalog, parang hindi ganun kadaling intindihin. 119, 130. Sabi sa English, the entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Kapag ka tayo ay pumasok, nakaunawa ng salita ng Diyos, o ang salita ng Diyos ay dumating sa ating buhay, ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Amen? Kaya sabi dito, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The entrance of thy word. Ang pagdating ng iyong salita o ang pasok ng iyong salita sa aking buhay, sa aking puso, ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang, aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong hininga sapagkat aking pinananabikan ang mga utos mo. Yung naranasan ng mga awit na ang salita ng Diyos nagbibigay sa kanya ng liwanag, nagkaroon siya ngayon ng excitement sa salita ng Diyos. Naranasan niya yung pakinabang, yung dinudulot at ginagawa ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, nagdulot sa kanya ng katuwaan. Sabi niya, pinananabikan ko ang mga utos mo. Tinutukoy po yung kanyang salita, pinananabikan ko ito. May mga tao po na hindi interesado sa isang bagay, pero pagka naranasan nila at sila nakatanggap ng pakinabang, nakita nila yung blessing sa ginagawa nila, lalo silang na-excite na gawin yon. Ang taong kumikita ng pera sa simpleng pagtitinda, gusto niyang ituloy yon. Excited siyang magtinda. Bakit po? Nakikita niya yung pakinabang. Kaya mga nagninegosyo, gusto nilang magnegosyo. Bakit? Nakikita nila yung pakinabang. Kaya ang mga tao pong mahilig sa salita ng Diyos, nakikita nila ang pakinabang ng salita ng Diyos. Amen? Tama. Yes, nakita natin ang pakinabang. Itong mga one heart natin, itong mga young people natin ito, nakikita ko dun sa kanilang messenger account, na lagi silang may mga devotion. At natutuwa ako sa kanila, sila nagdi-devotion, nakikita ko sila na sa kanilang mga kabataan, marunong silang gumawa ng mensahe, ng devotion, at in-encourage silang isa't isa. Salamat, inyong pinananabikan sa inyong kabataan ang kalooban ng Diyos. At tinitingnan ko po doon yung kanilang mga salita. Talagang, wow, sabi ko, Lord, thank you. May mga ganitong mga kabataan na malulusog ang kalagayan nilang espiritual. Salamat sa Panginoon. Verse 132, manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinag-uuliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Lord, i-bless mo po uli ako. Magpakahayag ka uli sa akin. Bigyan niyo po uli ako ng spiritual growth, another spiritual experience. Maawa ka sa akin, gaya ng kinagaalian mong gawin sa nagsisiibig sa iyong pangalan. Matulad ako sa kanila, Panginoon. Mapasama ako sa listahan ng mga tao na nagsisiibig ng iyong pangalan na ikaw ay nanumbalik sa akin. Kaya mga kapatid, kung ibig nating manahan ang kaluwalhatian ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Last verse nating babasahin, 2 Chronicles chapter 5 and verse 13. Go to 2 Chronicles chapter 5. Kaya mabuti pong magpuri sa Diyos, mabuting siya'y bigyang kaluwalhatian. Sa tuwi-tuwi na, yan po ang ating gagawin. 2 Chronicles 5:13. Ito po ang nakalagay po dyan sa Tagalog Bible. Nangyari nga, nang ang mga trumpeteers, ito, nangagpapakakak at mga awit, the choir, ay nangagkakatugma. The music instrumentals, the instrumentalists, at saka yung mga singers, nung magtugtugan ng mga instrumentalist at umawit na ang choir at nangagkakatugma,
upang magpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon. Na tumugtog na ang mga instrumentalist para purihin at pasalamatan ng Diyos. Umawit ang choir para pasalamatan ng Panginoon. At nang kanilang itaas ang kanilang tinig, nakatugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy, ang bahay ay napuno ng ulap. Yung bahay sambahan. Yun ang hinihintay ng Diyos sa kanyang mga anak. Yun ang gusto niya sa mga mananambahan sa kanya, na naroon po ang pagpupuri. Naroon ang dalisay na pagpupuri, kinalulugdan ng Diyos na makitang niluluwalhati siya ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi po exempted ang panahong ito. Dapat po nating luwalhatiin ng Diyos sa ating kapanahunan. Kung merong titignan ang Diyos sa ating bayan, hindi po ang ating ekonomiya. Nagbabagsakan po ang ekonomiya ng bansa. Imagine ninyo kung anong mangyayari. Sarado ang maraming pagawaan. Sarado ang maraming pamilihan. Sarado po ang mga paaralan. Walang trabaho ang maraming tao. Ilan ang nagtatanim? Ilan na lang ang pwedeng mag-supply? Ilan ang pwedeng mag-travel? Ilan? Habang tumatagal, pag ito'y tumagal pa, mga kapatid, babagsak ang ating ekonomiya. Magbabagsakan ang ekonomiya ng mga bansa. At alam niyo po kung anong possible na mangyari? Merong isang babangon, mag-aangkin na siya ang tugon. At may mga tao naman na maaaring sumuporta sa kanya at ibigay sa kanya ang authority at ang kapamahalaan na ikaw ang manguna. At diyan na po, isang araw babangon ang Antikristo. Kaya ito pong nararanasan natin, mga kapatid, ano po ito? Practice sa mundo. Ito'y practice. Ito'y papunta ron. Hindi pa ito nangyari ng ganito sa atin. Tama? Ewan ko, yung mga mas matatanda sa atin dito, 19, siguro ang pinakamaedad natin ngayon dito, si Mama Conway. Mama, 19, ano po kayo ipanganak? 1930. 1930, si Mama. Ha? 1903. 1851? 1933, bago pa maggera. Sino rito ipinanganak ng bago pa maggera? Iilan lang. 1, 2. Brother Ner. Joke lang. Dadalawa lang. Yung bago maggera na naririto, sila lang ang pwedeng magkwento sa atin ngayon. Ano ang meron bago maggera? Lahat tayo, marami sa atin, mga post-war. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Mabuti po siya. Nang magtugtugan na, mag-awitan na, purihin na nila ang kabutihan at ang mga gawa ng Diyos sa mga nagdaan. Wow! Sabi rito, bumaba yung glory of God, yung Shekinah, the Shekinah glory, the visible manifestation of the presence of God. Ay, hindi natin nakikita yung presensya ng Diyos. Kung gagawin lamang niya ngayon, magpupuri tayo, yung parang ulap, pupunoy ito ng ulap na para tayong nasa taas sa langit, para tayong nasa eroplano, nasa loob ng ulap, puro ulap lang nakikita mong ganyan. Wala kang makita. Ganon. Pinuno ng ulap yung bahay-sambahan. Kaya ano po makikita natin? God indwells in praise. Siya'y nananahan sa puso ng mga taong nagpupuri sa Kanya.
Yung presensya ng Diyos, gustong-gusto niya na pinupuri siya ng mga tao. Hindi dahil uhaw siya sa papuri. Hindi dahil kailangan niya ang papuri. Kinatutuwa niya ang mga taong ganun sapagkat na ipamumuhay niyo yung dahilan para pagpalain ko ang buhay ninyo. Hindi ng Diyos kailangan tayo, kahit wala tayo, hindi tayo magpuri. Walang nabawas sa Kanya. Pabigat nga tayo sa Diyos eh. Di ba? Kung titimbangin tayo, pabigat tayo, kargo tayo, kumbaga alalahanin tayo eh. Kung wala tayo, masaya siya. Pero nung dumating tayo, ginawa niya, masaya din siya. Pero kung mawala tayo, hindi po nababawasan. Masaya po ang Diyos kahit wala pa tayo. Amen? Nag-i-enjoy po ang Trinity. Ang Trinity, mga kapatid, eternal yan. Eternal yan. Ibig sabihin, itong tatlong personang to na tinatawag na iisang Diyos, walang simula yan. Walang simula. Hindi po yan kagaya nung nadidinig po ninyong mga aral na Ama lang ang Diyos, si Jesus, nilikha niya na maliit na Diyos. At inutusan niya itong maliit na Diyos na si Jesus para likhain ang lahat. Kaya si Jesus, nilikha lang niya. Mali yun. Hindi yun na nakalagay sa Bible. Hindi po created being si Jesus Christ. Pangalawa, meron naman po nagtuturo na si Jesus, eternal. Pero wala pa siya nung una. Nasa loob siya ng Diyos. Nasa sinapupunan ng Diyos. Iniluwal siya ng Diyos. Imagine niyo yun. Iniluwal ng Diyos, literal, iniluwal, nasa loob si Jesus, iniluwal. Ano ibig sabihin nun? May sinapupunan ng Diyos Ama, meron siyang bahay bata. Iniluwal eh. Bakit po? Kasi, who is in the bosom of the Father? Pag sinabing bosom, tulad ni John, nakahilig siya, nakasandal siya sa dibdib ng Panginoon, bosom of God. Hindi po ang bosom, bahay bata o sa loob ng tiyan. Hindi po yun ang bosom. Humilig. So yun isang ibig sabihin ng salitang bosom. Nakahilig si Juan sa dibdib ng Panginoon, in the bosom of Jesus Christ. Pero another, ibig sabihin ng bosom, naalala niyo po yung mayaman na namatay. Diba? Namatay yung mayaman, inilibing at saka yung pulubi. Si Lazaro saan nagpunta? Sa bosom of Abraham. Abraham's bosom. Ano yung bosom of Abraham? Pag sinabi bang Abraham's bosom, nasa sinapupunan siya ni Abraham? Naroon ba yun? Hindi. Kundi andun very close with Abraham. Close with Abraham. Inaaliw siya. Kasama ni Abraham. Close kay Abraham. Kaya pagka sinabing si Jesus Christ ay begotten of the Father who is in the bosom of the Father, hindi po siyang ipinanganak galing sa loob at inilabas, kaya lang siya nag-exist as a personal being. Ang interpretation po at ang idea, si Eva, hindi dating tao. Siya ay tadyang ni Adan. Tadyang ni Adan. Kaya kung kailan nabuhay si Adan, naroon din si Eva. Hindi pa lang buhay. Tadyang pa lang siya. Kaya kung kailan nabuhay si Adan, naroon din si Eva. Kasi tadyang siya. Ang ginawa ng Diyos kinuha yung tadyang, inilabas. Yun ang ibig sabihin ng bosom. Napakahulugan. Pero hindi naman sinabing si Eva nasa bosom ni Adan. Walang ganon. Siya'y tadyang. Kinuha ang tadyang, ginawa ng Diyos na isang babae. Yun ang itinulat kay Jesus para hindi tanggapin yung tatlong persona. Yun ang ginawang interpretasyon. Ang interpretasyon at aral, si Jesus ay nasa loob din ng Ama. Parang si Eva. Kaya kung eternity ang Ama, eternity din daw si Jesus. Pero kung kailan lang si Jesus naging persona at nabuhay bilang Diyos, inilabas siya ng Ama. Aba, hindi po ganun ang Trinity. Ang Bible po, pagka nagtuturo,
Hindi po ganon. Ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Before He became a son, He is the Word. Bago siya maging anak, siya po ang salita. Siya naging anak in ano lang yan, titulo. Dahil siya nagpakababa at susunod, siya tumayo ng role bilang ama, siya bilang anak. But in the very eternity, from the very length of eternity, andun po ang tatlong persona, walang mababa, walang mataas, walang mas matanda, walang mas bata, walang mas marami ang katangian, yung isa'y kakaunti ang katangian. Hindi po. Pareho sila. Walang pagkakaiba. Yan ang tatlong persona, yan ang Trinity ng Bible na sinasabi. Kung anong katangian siya, ito rin ang katangian niya, ito ang katangian niya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, tatlong Diyos kasi, ang tawag ng Biblia, isang Diyos eh. Isang Diyos na may tatlong persona. Kaya ang Diyos po masaya from the very start. Kung baga, salitang tao. Magmula pa nung unang panahon na wala pa tayo, masaya na po ang Diyos dahil meron silang perfect fellowship. Meron silang perfect unity. Meron silang perfect harmony. Masaya po ang Diyos. Without us, hindi niya tayo kailangan na magpuri at aliwin natin siya at haranahin natin siya. Hindi niya kailangan yun. Lalo na mga sintonado pa boses natin. Lalo niya, hindi tayo kailangan. Amen? Namamalat-malat pa tayo. Pero salamat po, kung ibig nating manahan ang kaluwalhatian ng Diyos sa simbahan at sa ating tahanan, punuin natin ng pagpupuri ang ating puso, ang ating labi. Dakilain natin, i-recognize natin ang Diyos sa Kanyang kahabagan at sa Kanyang katotohanan. Kilalanin natin na walang katulad ang Diyos, ibigay natin ang pagpupuri at pagluwalhati exclusively, limited to, not including, not admitting others. Focus on God only. So church, sa ganitong panahon, luwalhatiin natin siya. At pag sinabing luwalhatiin, of course, ipakita natin kung gaano kahalaga ang Diyos. Ano ang marapat na pagpapahalaga sa Diyos? Kahit tayo mag-alay ng mag-alay dito, mga kapatid, hindi yan kapantay ng kung gaano siya kadakila. Our best is not yet near in equivalence sa talagang marapat po para sa Kanya. Hindi natin mapapantayan ang kaluwalhatian niya. Pero kaya tayo nagkakaloob, mga kapatid, yun po ang expression ng ating heart, and God honors your gifts. Ino-honor ng Panginoon ang ating kaloob. Kaya ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, present your bodies as a living sacrifice by the mercies of God. Sa maraming habag ng Diyos na naranasan natin, ang ating marapat lamang na hakbang. Ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Lord, narito ang aking buhay. Pupurihin kita at wala akong pasasalihin. Ito'y para sa ilan. Walang karibal sa aking puso. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na kami na inyong mga anak, nag-alay ng aming kanya-kanyang sarili, nagbigay ng aming kanya-kanyang oras at panahon, nag-alay ng aming mga awit ng papuri at mga kaloob at mga handog. Maraming salamat po sa inyong mga anak na kahit nasa kanya-kanyang tahanan ay nananambahan at nagpupuri at dinadakila ka. O Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay mo sa amin na katotohanan, huwag naming ipagkakamali kahit kailan na ang kaluwalhatian ay aming angkinin o ang kaluwalhatian ay hindi namin ibigay sa iyo sapagkat hindi sa amin kundi sa iyong pangalan ang kaluwalhatian. Dahil ng iyong mayamang habag at dahil ng iyong katotohanan. Kung puro katotohanan, itatapon mo kami sa impyerno. Kung puro kahabagan, babaliin namin ang iyong katuwiran. Kaya salamat po, mercy and truth kissed each other. Nagtagpo ang katotohanan at ang habag.
Kung kami titignan ng Diyos sa katotohanan, kamumuhian niya kami sapagat ang katotohanan, hindi kami karapat-dapat. Ang katotohanan, kami marurumi at kami mga kasalanan. Kami po ay hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ni wala kaming kakayanan, ni hindi namin hinahanap ang Diyos sa katotohanan. Kaya kung katotohanan ang pagbabasihan, at dito kami pahaharapin ng Diyos sa katotohanan, daglian mo kaming pupugnawin at itatapon kami sa kalaliman ng dusa sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat po, pwede ka naming luwalhatiin sapagkat kasama ng iyong katotohanan, hinarap mo kami ng iyong katotohanan, ipinaunawa mo ang katotohanan at kami po ay nadurog at nakita namin kung gaano kami kamakasalanan. Nakita namin kung gaano kami karumi, kung gaano kami hindi karapat-dapat. Because of the truth, you pierced our hearts and our conscience. Dinurog mo ang aming pagmamalaki, isinawala mo ang aming kagandahan. Pinakita mo sa amin ang aming karumihan. Sa liwanag ng salamin ng katotohanan, nakita namin kung gaano kami kasasama, gaano kami karurumi, gaano kami dapat pandirihan, dapat kaming hatulan sapagat kami mga walang kabuluhan. Ngunit salamat po, hindi lamang katotohanan ang dumating sa amin, na kami naging dahilan para kami umiyak sa takot at panginginig. Ipinaunawa mo rin kasama sa katotohanan ng iyong awa. Hindi lang haharap sa amin ay ang katuwiran o ang katotohanan, kundi meron pa kaming babalingan na awa ng Diyos. At kami nagmakaawa sa pamamagitan ni Kristo, sinagot niya ang hatol ng katotohanan na kamatayan. At sa pamamagitan ng habag ni Kristo, nagkaroon kami ng pagtanggap sa iyong kaharian na hindi na kami hahatulan. Maraming salamat po, O Panginoon. Kaya kami na tumanggap ng katotohanan at tumanggap ng iyong habag, kami ang dapat magbigay luwalhati sa iyo habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa ganitong katotohanan. Lalo ka naming paglingkuran. I-bless niyo po ang inyong mga anak, dinadalangin ko po sa inyo. Ikaw ang nakakakita ng bawat isa. Pag kami naghiwa-hiwalay na, at kami nagkanya-kanya na ng tirahan, at kami pumasok na sa aming kanya-kanyang kwarto, at kami nag-iisip na sa aming kanya-kanyang sarili, at kami pumipili na ng aming gagawin, aming pupuntahan, kung saan kami mai-involve. Panginoon, nawa makita mo na ikaw ay aming niluluwalhati saan man kami naroon. Oh Lord God, salamat po. Kung dumating kami sa senior years, hindi mawala ang ganitong katotohanan na niluluwalhati ka namin. Nakarating kami sa aming senior years dahil ng iyong katotohanan at ng iyong habag. Dahil ng katotohanan may kasamang habag. Dahil ng habag na may kasamang katotohanan. Maraming salamat po. At kung kami mga mas nakababata at patuloy kami nag-a-advance ng mga taon, patuloy kami nagdiriwang ng aming mga kaarawan, patuloy na nadadagdagan ng aming edad, patuloy na na-enjoy namin ang opportunities ng paglilingkod. Dahil ikaw, sa iyong katotohanan kami niliwanagan, sa iyong habag, nagkamit kami ng kapatawaran. Kaya naman po, marapat lamang na ikaw ay aming luwalhatiin habang kami ay nabubuhay at magpakailan-kailanman maging sa kalangitan. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Binabalik namin sa papurit pasalamat, O Diyos. Tanggapin niyo ang pagsamba ng inyong mga anak na mga nasimbahan, mga sa tahanan, saan man po nakakaabot ang tinig at ang mensahe ng iyong salita. O Panginoon, ingatan niyo po ang mga taong ito. Yakapin mo po sila sa kanilang lugar. Huwag mong palayuin sa aming mga tahanan ng mga virus na ito. Sa tuwing kami lalabas, O Diyos, huwag itong kumapit sa iyong mga anak. Huwag niyong pahintulutang kumapit ito sa inyong mga anak. Mga anak mo na nagtatapat at nagtitiwala at nanganganlong sa iyo,
Huwag mo kaming pahintulutan kami mga pahiya na ikaw ang aming ipinagmamapuri. We make boast of your name. You are our God. At kung pahintulutan mo sa iyong layunin na kami magpakita, na kami punupuri ng pagpupuri, kung ito man ay pahintulutan mong kumapit sa amin, makita po na kami nagpupuri at hindi kami nagbago sa Diyos. Hanggang sa huling himaymay ng aming hininga, nagpupuri at nagbibigay luwalhati sa Diyos na tapat sa buong katotohanan at kahabagan sa maraming panahon na aming naranasan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Lingapin mo po, dalangin namin ang iyong bayan. Ang Israel, protektahan mo po ang Amerika at ang lahat ng mga bansa na tumitiwala po sa iyo. Isawala mo po ang mga bansa at ang mga tao na hindi ikaw ang kinikilala. Nawa, makakilala din po sila sa iyo sapagkat sila man ay minahal mo rin. At sila'y dapat po naming mahalin. Kaya Panginoon, dalangin namin na ikabubuti ng lahat ng mga bansa. Kung meron man ngayong mga saradong bansa sa iyo, isang araw nawa sila'y magbukas. Hinihiling namin ang lahat na ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say, Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Umawit po tayo. Purihin natin ang Diyos. Sabi ng Bible, ang mga nagpupuri, ang mga tumutugtog, pagka nagsabayan na, bumababa ang presensya at ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. We may not have that kind of experience because God already indwells in you by His Spirit. Kaya atin pong purihin, luwalhatiin ang ating Panginoong Hesus. Awitin po natin yung praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Praise Him, Everyone, from your heart, praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Sing over this wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms we curse them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. One more, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Come on, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, love with the stars Amen. Glory to His name. One more song. Awitin po natin. Glory to His name. Amen. Everyone. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Wonderful. I am so wondrously saved from sin.
many crowns. One more song, crown Him with many crowns. Siya ang lulawalatin, siya ang ating puputungan. One more song, crown Him with many crowns. Siya ang karapat-dapat nating putungan. Crown Him with many. Crown Him with many crowns. The Lamb upon His throne. High the heavenly. Yes. Amen. Music, but it's soul. Amen. Yes. Awake my soul. Come on. Wake up. Wake up. Sing to Him. Amen. Yes. And hear Him must die, much less sing throughout eternity. Crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, which wounds yet visible above. In beauty, glory, flash, no angel in the sky can fully bear that sight. But downward stands His wondering eye, our mysteries on the last. Crown Him the Lord of light, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those who. That's you and me. Amen. Christians, His glorious now sing, who died and rose so high, who died eternal life to bring, and lives not many die. Amen. We love to sing to our Savior. Amen. Amen. We love to give Him glory. Salamat po tayo sa ating mga kaloob. Purihin po natin ang Panginoon. Brother Dakutanan, will you please come? At inyo pong ipagpasalamat ang ating mga kaloob sa hapong ito. At ipag-pray ang ating mga kapatid. Mga kapatid, manalangin tayo at yumuko. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa araw na ito at lalong-lalo na sa hapong ito sa pagtatapos ng aming pananambahan. Salamat sa pag-iingat mo sa iyong mga anak, dakilang Diyos, na kung saan sa kabila ng mga banta ng kalusugan, Panginoon, patuloy na dinadala mo sila, O Diyos, at nagpupuri sa iyo. Dakilang Diyos, aming dalangin na laging ikaw ang mapuri sa aming buhay, mataas sa aming buhay, mataas sa kanya-kanyang pamilya, Yes po. mataas, Panginoon, sa kanyang sangay ng aming pamahalaan, sa aming mga namiminuno, itaas ka, Panginoon. Po. At lalong-lalo na dakilang Diyos, sa aming mahal na Pangulo, dakilang Diyos. Opo. Amen. Marahil ay narinig mo ang kanyang panalangin, O God. I-recognize niya, Panginoon, ng aming Pangulo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Yes po. Salamat, O Diyos, dahil ang aming Pangulo ay kinikilala ka. Itinataas ka sa aming bansa, dakilang Diyos. Opo. Nawa, dakilang Diyos, ito yung magsilbing magpagising, Panginoon, wake up call sa aming bansa, dakilang Diyos. Po. Amen. Na sa panahon ng kapighatiang ito, sa panahon ng mga pagsubok na ito sa aming bansa, laging ikaw, Panginoon, ang nasa puso ng mga tao, ang nasa puso ng aming gobyerno, Panginoon. Opo. At lalong-lalo na, dakilang Diyos, itaas ka sa buong daigdig sa lahat ng mga bansa. Opo. O dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa kabila, Panginoon, ng abnormal na pagkilos sa aming lipunan. Yes, Lord. Hindi mo kami kailanman, dakilang Diyos, pinababayaan. Thank you, Lord. Ingatan mo, Panginoon, ang kanya-kanyang pamilya. Hindi po namin nakikita, O Diyos, ang kaaway na ito kung sinong nagdadala. Opo.
Dakilang Diyos, sa iyong mga kamay lamang namin, ipagkakaloob ang aming buhay. Yes po. O God, sa hapong ito, hayaan mong kami po ay magpuri sa iyo sa pamamagitan ng mga bagay, pira na ibinigay mo sa amin, Panginoon, hayaan Yes. mong ibalik namin sa Apo, iyo. apo. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming paghahandog nito. Apo. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Okay, mamaya na natin tipunin after. Mamaya na po, ano? So, bago natin tipunin ang mga kaloob na yan, isa pong offering natin sa Panginoon ay awitin para palakasin ang loob ng ating mga kapulisan. Dahil sila po ay talagang humaharap sa mga pasaway at masasamang elemento. Sila po'y puyat, pagod, iba hindi rin umuwi sa kanilang pamilya. At meron po tayong awitin na ibig ialay po sa Panginoon patungkol po sa kanila na silang ginagamit naman ng Panginoon para sa ating kaayusan at ating kapayapaan. Kaya lahat po tayo, ipanalangin natin ang ating mga kapulisan kung paano ang mga manggagamot, mga nurses, mga ospital, mga may-ari ng ospital, lahat ng namiminuno, mga negosyante, karaniwang tao, na mga nagbo-volunteer, magmula sa ating Pangulo, mga mayors, governors, senators, congressmen, councilors, homeowners, officers, at lahat, sino man mga naglilingkod, ito po ay alay natin sa kanila na mga naglilingkod. Ano po? So narito po ang ating mga kabataan. Ang pamagat po nito ay pulis na may dangal. Makakaupo na kayo. Amen. Thank you, young people. Muli, salamat po sa ating mga kapulisan sa buong Pilipinas na nanunungkulan upang gampanan ang kanilang tungkuling sinumpaan. Bantayan, ingatan ang ating saligang batas. At ang, saligang batas, ano yun? Isa? Karapatang pantao. Ayan, Amen. So, salamat po sa Panginoon. Sige po, so pwede na po natin i-kolektahin po ang ating mga kaloob ngayong hapon. Makakita yung akin. May for service, be thou my light. Set my heart, oh dear Father, on thee and thee only. Give me a thirst for thy presence divine. Lord, keep my focus and love in thee only. Purge me from earth
heart after thine, a passion for thee, O Lord, set apart in my soul, and a thirst for my God. Hear thou my prayer, Lord, thy power impart, not just to serve, but to love thee with all of my heart. Amen. Meron po tayo ditong nagdala ng ice candy. At ito ay, ang proceeds ay para itulong, kung kayo po ay gusto niyo ng ice candy, bumili kayo dyan ng ice candy, at 500 lang ang isa. Pantulong po natin ito sa mga miyembro na nangangailangan or pamilya na nangangailangan. Nagbigay po tayo ng mga bigas, pati security guard, at mga groceries, pati sa mga pulis, ibang mga kapitbahay natin. Salamat po sapagkat sa ganitong panahon ng mga pangangailangan, tayo po ay biniyayaan ng Diyos na makapagkaloob pa rin. Salamat sa generosity ng bawat isa sa atin, sa inyo, at ng mga kapatid nating wala dito, nasa bahay sila, ipapadala din po sila ng kanilang tithes and offering. So salamat po. At nawa po, maingatan tayo, mapagpatuloy tayong ligtas sa lahat ng pagdaan ng mga araw hanggang sa matapos, purihin natin siya ng buong kagalakan. Amen? Alright, so meron po tayo, Brother Cedric. Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong batiin ng happy birthday po si Brother Jeroven Dakotanan. Reuben? Jeroven. Jeruben. Yes po. Jeruben. Amen. Anak po ito ni Pastor Dakutanan. Ilan ka ba? Ikaw ba panganay, kapatid? Ikaw ang panganay? Ito pala ang panganay. Amen. Si Brother Jeruben. Sa awitan po natin, once again has come your birthday. Clap your hands. Sing from the heart. Rejoice with them that do rejoice. Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Next day of the year. May you feel Jesus' name. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Amen. Praise the Lord. Brother Jeruben, meron kang kahilingan sa panalangin at ating ipapanalangin ang iyong kahilingan. Sound check. Ako ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil Teka muna. May asawa ka na, no? meron po. Taken. Dahil Okay, sige, binigyan may niya pa asawa ako na. ng Tinatanong ko lang. Ilan taong ka na ngayon, kapatid? 31 po. 31. Amen. Ilan ang anak? April 40, 1989 po. 1989 ang anak mo? Ako po. Yung anak ko pa dalawa. Dalawa anak. Amen. Yes. Okay. So, 31 years old. Nagpapasalamat po ako kasi binigyan niya ako ng panibagong taon. At iningatan din po sa mga sakit sa mga sakit. Yes. Then Amen. dalangin ko na patuloy ang pag-iingat ng Panginoon sa akin, sa bawat isa sa inyo at sa aking pamilya. Mhm. At saka tulungan din po ng ating Panginoon ang ating mga frontliners, magkaroon sila ng wisdom para bumalik po sa dati ang pamumuhay po. Yes. Oo. Amen. Okay. Samahan niyo po ako. Pagpe-pray natin si Brother Jeruben at yung kanyang kahilingan at mga maaring hindi niya nabanggit. Ama naming Diyos, walang nababawas sa iyo kapag tumutugon ka sa panalangin. At pag nananalangin po ang inyong mga anak, kung meron pong higit at interesadong magbigay ng higit pang pagpapala ikaw,
Kaya Lord, narito po si Brother Jeruben. Salamat po sa panibagong taon, ibinigay mo at iginawad sa kanya. Pinanatili mong bukas ang iyong palad. Nai-enjoy niya ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay at ang pananampalataya at ang iyong salita. Panginoon, dinadalangin po at kahilingan niya na mga frontliners ay pakaingatan. Na manumbalik po, kung maaari ay sa mas mabilis na panahon, ang normal na pamumuhay. Ikaw din po magpala sa kanya na ang kalusugan ng kanyang pamilya ay igawad mo, ang pagpapala sa kanyang hanap buhay, ang paglago sa pananampalataya at pagbubunga sa pananampalataya. Ang paghubog mo sa kanya sa wangis ng aming Panginoon, papangyarihin niyo po, O Diyos. Gamitin mo po siya sa pagpasok at paglabas ng bayan. Siya hindi maging buntot, siya ay maging ulo na nasa unahan. Nangunguna sa anumang makalulugod sa iyong paningin at sa anumang mabuting bagay na pakikinabangan ng kapwa. I-bless niyo po si Brother Jeruben na siya ay maging matatag na naninindigan. Makita mo sa kanyang puso na nag-uumapaw ang pagpupuri saan man siya naroroon. At ang pagpapala, hintayin na siya sa unahan. Habulin siya sa likuran. Hanapin siya ng pagpapala saan man siya pumunta. Manahan sa kanya ng sagana at dumaloy po ng sagana sa kanya. Ganon din po lahat na nagdiriwang ng mga kaarawan ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa aming kapatid. Panatilihin mo siyang may mabuting patotoo, mahusay na hanap buhay, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin namin, alala kong dakilain sa kanya. Ito po yung aming hiling at dalangin, kasama ng maraming mga taong idaragdag mo, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Happy birthday, Brother Jeruben. To follow ang inyong mga cakes, yung mga nagdiwang ng inyong mga kaarawan, to follow. At yan ay ituturing nating isang malaking pagkakataon na alalahanin kayo lagi. So maraming salamat po. Again, wag po nating kakaligtaan. Kung kayo may pagkakataon, may nagsasuggest po sa akin na magsimula ako ng devotion, na live stream devotion. Miyembro natin na hindi nakakapanambahan, Pastor, baka pwedeng kami pangunahan nyo sa devotion kung meron kayong pagkakataong magagawa pa. At gusto nilang mag-devotion at ma-feed pa rin ang salita ng Diyos kahit sila hindi nakakapanambahan, nakakadalo lang sa bahay. Andun po sila sa bahay. Kasama natin marahil ngayon, nanonood po sila. So salamat po sa Panginoon. Pag-pray nyo na magawa po natin ito sa mga ganitong kinakailangang panahon. Total, marami po naman kasi nagdi-devotion, pero yamang ito'y kahilingan ng ating mga kapatid, ay tingnan natin kung paano natin ito magagawa. Ano? Gusto kong magkaroon ng lalong paghanda para ito magawa. At least madali po kung ako nag-iisa. Pag kami magkakasama, naggagawa kami ng aming question-answer, medyo nahirapan kami na mag-adjust kung paano namin ito ayusin. Dahil pag ito'y live stream, syempre, mapapanood ito ng iba, mahirap po magsimula. Alam mo, mahirap lagi yung panganay . Yung pagka nanganganay ka, mahirap manganak. Pero pag nagawa mo na, okay na. So salamat po sa Panginoon, salamat po sa ating lahat, salamat sa kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang kabutihan ng Diyos sa buong maghapon. Nakapanambahan tayo, mga kapatid. Salamat po kayong mga nanonood kasama namin. Pumalakpak kayo sa Panginoon, mabuti po siya. Walang katulad, wag nating panghinayangang pumalakpak ito, wag lang sa tao. Siya ang talagang dapat nating purihin at palakpakan. Tayo po'y tumayong lahat, magwakas po tayo sa ating panalangin. Tawag tayo ng ating isang tatay, Brother Jerry. Halika dito, wakasan mo tayo sa panalangin sa hapong ito. Salamat, kayo ay nakapanambahan ngayong hapon. Narito ba kayo kaninang umaga? Wala. So, salamat na nakaabot kayo ngayong hapon. Yes, sandali po. Sandali kapatid, bago mag-closing. Ito po ay mahalaga po na ating pong gawin. Paalala lang po, after po ng ating closing prayer, yung una pong lalabas, yung may mga sasakyan na naka-ready.
Pero kung gusto niyo naman po na dumiretso na kayo sa sasakyan nyo, you can use that door doon sa lugar ni Brother Maya para hindi po tayo nagkukumpulan dito. So kung wala pa naman po yung sasakyan nyo dyan, huwag po kayo pupunta dyan sa ating lobby. So just wait. Then pag nandyan na po, saka lang po kayo lalabas. O kung gusto nyo naman, katulad po na nabanggit ko, doon na kayo dumaan sa likod, diretso na sa sasakyan para hindi na kayo maghihintay dyan sa lobby. Kasi usually po, hindi na natin na-observe yung ating distancing after the service. Okay. Kasi lahat ay gusto nang lumabas, wala pa namang sasakyan. Yan, yung mga ihahatid po, sinasabi naman po sa inyo kung kayo na po yung ihahatid, ini-schedule naman po yun. So yun lang po, Pastor. Amen. So maganda po yun. Lahat po tayo sumunod. Say amen. Opo, para po sa ating kaayusan at pagsunod. Amen po. So salamat po ng marami. We are dismissed. Purihin po ang Panginoon. Nag-closing prayer na ba tayo? Hindi pa. Akala ko na tapos. Sorry. Okay, sige Brad. Bye, Jerry. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Muli Apo. kami ay binigyan mo ng pagkakataong makapanambahan sa iyo, Panginoon. Opo. Kami ay patuloy mong kinagabayan at pinananatiling ligtas sa mapamisalang virus, Panginoon. Apo. Dalangin po namin na patuloy mo kaming gabayan at ang aming pastor at ang kanyang pamilya ay patuloy mo pong palakasin upang ang iyong salita ay maipahayag sa buong sanlibutan. Yes po. Panginoon, dalangin ko rin po ang aming mga senior citizens na palakasin mo at patuloy mong pagpalain sa pang-araw-araw. Opo. Bagamat marami po sa amin ang hindi nakakapaghanap buhay, ay hindi po nagkukulang ang iyong kamay sa pagpapala sa amin. Salamat, Dalangin Lord. po namin, Panginoon, na kami ay makatulong pa sa mga nangangailangan. Po. Ingatan mo po kami sa pang-araw-araw naming gawain, sa mga nasa bahay. Patuloy mo pong ikaw ay lagi nilang alalahanin upang ang virus na ito ay yung iurong na sa aming sambayanan. Yes po. Panginoon, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at dalangin ko po na ikaw ay laging nasa aming puso habang kami ay nabubuhay. Opo. Ito po ang aming samot dalangin, tangi sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Magandang hapon sa lahat. Ihatid tayo ng ating Panginoon sa ating kanya-kanyang tahanan ng ligtas at puno ng pagpupuri at pasalamat sa Kanya. Masayang pagsasama-sama sa ating kanya-kanyang pamilya.